Juan Kabanatang 1, talatang 14, ito po ang salita ng ating Panginoon. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Pinatotohanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, "Ito yaong aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay nagiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat, at biyaya sa biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya." Ama namin Diyos, pagpalain mo ang mga salita mo ito. Dalangin po namin na mas magkaroon kami ng mas malalim na pagkakakilala sa aming Panginoong Hesukristo, na siyang Diyos na nagkatawang tao para pambayad sa aming mga kasalanan. At hinihiling ko po sa iyo, Ama, na maghari po ang diwa ng appreciation sa biyayang dala ng nagkatawang taong Diyos, ang inyong anak na si Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, patatagin mo kami sa aming pananampalataya habang pinagbubulayan namin ang sinasabi ng iyong mga salita. Sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po kayong lahat, mga minamahal. Ang titulo po ng atin pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong Nagkatawang Tao ang Logos. Nung unang pangangaral natin sa Juan, o pangalawa pala, no? Maliban doon sa introductory sermon, pinamagatan po natin yung ating pangangaral na ang Logos ay Diyos. So ngayon naman po ay ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos na ito, na tinawag pong Logos o salita. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At layunin ko po sa pangangaral na ito, mga minamahal, kagaya po ng aking ipinanalangin, na mas makilala po natin ang ating Panginoong Hesus at malaman po natin, matutunan po natin yung biyayang dala po ng kanyang pagkakatawang tao sa ating mga buhay. Tayo po ay nasa dulong bahagi na, mga kapatid, ng tinatawag na prologue o introduction ni Apostle John dito po sa ebanghelyo pong ito, sapagkat gaya po ng nabanggit ko nung nakaraan, ang talatang 1 hanggang 18 ang pinaka-introduction ng book ng John. At tayo po ngayon ay nasa dulong bahagi pa lang ng introduction ni John. So hindi ko alam kung ilang sermons ang aabutin natin para matapos ang buong aklat ng Juan, pero naniniwala po ako na ito po ay beneficial sa bawat isa. At ito pong bahaging ito ang masasabi nating doctrinal na teaching ni John patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. The rest, makikita nyo after nito ay makakaramihan, kung hindi lahat, ay narrative o mga kasaysayan, mga istorya. Pero in this particular passage, John 1:1-18, ay doctrinal teaching tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. In chapter 1, verses 1-5, naalala ninyo na pinag-aralan natin na ang Logos, ang ating Panginoong Hesukristo, ay Diyos. And then in in verses 6-13, ipinakilala po ni Apostol Juan ang Logos bilang ang ilaw ng sanlibutan, na pinag-aralan po natin last Sunday. At ngayon naman po, in verses 14-18, makikita po natin ng ilang mahalagang katotohanan tungkol po sa pagiging tao o pagkakatawang tao ng salita, ng Logos o ng ating Panginoong Hesukristo. At maliban po roon, mga minamahal, makikita nyo po dito, and I hope ma-appreciate po ninyo yung biyaya, yung mga pagpapalang dala-dala ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang pagkakatawang tao po ng anak ng Diyos, ang masasabi ko pong pinakadakila at pinakakahanga-hanga sa lahat ng himala na ginawa ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Mas dakila pa po ito, mga minamahal, kaysa nung nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpadilat siya ng mga bulag, binuksan niya ang tainga ng mga bingi,
at bumuhay ng mga patay. Ang pagkakatawan tao po ng anak ng Diyos, ang pinakakahanga-hanga, ang pinakadakilang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. In fact, si Pastor John MacArthur, isang pastor ng Grace Community Church sa California, sa kanya pong aklat ay nagbanggit ng ganito tungkol sa incarnation, na pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, and I quote, "This reality is surely the most profound ever because it indicates that the infinite became finite, the eternal was conformed to time, the invisible became visible, the supernatural one reduced himself to the natural." Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid? Sabi ni Pastor John MacArthur, yung pagkakatawan tao daw ng ating Panginoong Hesukristo, ang pinaka mahirap maunawaan pero nakahanga-hangang bagay na nangyari, na ang isa pong infinite, ibig sabihin walang hanggan, ay nagmistulang may hangganan sa pagkakatawan tao niya. Ang isa pong eternal, na hindi sakop ng oras, ay bigla-bigla napasakop sa oras. Yung isa pong hindi nakikitang Diyos, invisible God, ay bigla-bigla isang araw nakita ng lahat ng mga tao ng panahon niya. At yung supernatural one, yung hindi pangkaraniwang Diyos na may likha ng lahat, ay naging kagaya ng kanyang mga nilikha. Ganyan po ang nangyari sa ating Panginoong Hesus nung siya po ay nagkatawang tao. At ganyan din po ang sinabi ng sumulat ng ESV Study Bible. Ang sabi po niya, and I quote, "This is the most important event in all of history. The eternal, omnipotent, omnipresent, infinitely holy Son of God took on a human nature and lived among humanity as one who was both God and man at the same time in one person." And of course, ito daw po, mga minamahal, ang pinaka-importante. Come to think, sa pinaka-importante na nangyari sa kasaysayan, pero wala pong tutumbas sa nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, na siya po ay Diyos na nagkatawang tao, eternal, makapangyarihan sa lahat, na sa lahat ng dako, siya po ay walang hanggang anak ng Diyos, siya po ay Diyos na nagkatawang tao, at siya po ay nagkaroon ng dalawang kalikasan na aaralin po natin mamaya, na si Kristo, ang anak ng Diyos, ay Diyos at the same time ay tao. Truly God and truly man. Wala na pong importante sa kasaysayan wala na pong mas importante sa kasaysayan ng sanlibutan kaysa sa kaganapan pong ito ng pagkakatawang tao ng Mesiyas, ng Kristo. Ngunit maliban po sa kamanghamanghang katotohanan ng pagkatawang tao ng Diyos, ito din po ay napakahalagang katotohanan, mga minamahal, na dapat po nating hindi mawaglit, dapat po nating lubos na maunawaan. Kasi mga minamahal, kagaya po ng aking itinuro sa inyo nung nakaraan, nung pinag-aralan natin, na si Jesus ay hindi lang basta tao, kundi siya po ay Diyos. At kung hindi po natin iyon paniniwalaan, kung mamamali po tayo ng unawa sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ito po'y magdadala sa atin ng kapahamakan. Maliban na wika na ako'y paniwalaan yung ako nga, I am, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sabi po ng Panginoong Jesus in John chapter 8, verse 24. Pero mga minamahal, kung hindi po natin mauunawaan at kung magmamali po tayo ng pagkakaunawa maging sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano mapapahamak po tayo kung hindi natin paniniwalaan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, mapapahamak din po tayo kung hindi po natin pananawalaan at magkakamali po tayo ng unawa na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na nagkatawang tao, kagaya po natin, mga minamahal. Alam niyo po, ang hindi paniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na nagkatawang tao, napasalaman, ay isa pong turo ng Antikristo o ng kalaban ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa unang Juan, kabanatang 4, talatang 1 hanggang 6, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Nararamdaman niyo po ba yung warning na ito sa mga huling araw? Marami pong kakalat
na mga bulaang tagapagturo. Marami pong kakalat na magpapakilalang pastor. Marami kayong mapapanood sa TV. Marami pong nakabarong. Marami pong nakapolo. Marami pong magdadala ng Biblia sa mga huling araw na magsasabi sa kanila, na magsasabi na ito ang Jesus. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Pero sabi ng salita ng Diyos, huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng Espiritu. Hindi lahat ng may Biblia, hindi lahat na nakasuot ng barong, hindi lahat ng nakatayo sa pulpitong ito ay nangangaral ng tunay na Kristo. Hindi lahat ng may Kristo sa kanilang mga iglesia ay tunay na iglesia ni Kristo. Ang tunay na iglesia ay nagtuturo ng ganito. Ang sabi, sapagkat maraming nagsisilataw na mga bulaang propeta sa sanlibutan, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Paano? Paano natin malalaman, mga minamahal, na ang nangangaral ay buhat sa Diyos? Paano po natin malalaman, mga minamahal, na ang isang nangangaral o ang isang pastor ay hindi bulaan, hindi peke na lingkod ng Diyos? Ang sabi ng talata, ang bawat espiritu nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Mga minamahal, kahit maliit tayong simbahan, kahit wala tayong pera, pero nangangaral tayo ng katotohanan, yung Diyos, yung Kristo na ating pinapaniwalaan na hindi po lamang tao, siya po ay Diyos na nagkatawang tao, tunay na Diyos at tunay na tao. At yamang gayon, sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay sa Diyos. Amen po ba kayo, mga minamahal? Huwag kayong malungkot, no? Naiilan lang po tayo. Huwag kayong malungkot na hindi tayo naka-aircon. Huwag kayong malungkot na nangungupahan lang tayo. Hindi po yun ang batayan ng pagiging nasa Diyos. Ang aral ng ating Panginoong Jesucristo, kung magtama ang ating pagkakakilala sa ating Panginoong Hesus, kung tama ang ating pangangaral sa Panginoong Hesus, tayo po ay sa Diyos. Amen? Tayo po ay sa Diyos. At ang sabi sa pagpapatuloy, ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, at ito ang Antikristo sa inyong naririnig na darating at inyong naririnig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Kaya mga minamahal, nakikita ninyo sa mga pananalita ni Apostol Juan, maging sa sulat na ito, na napakahalaga po na hindi po tayo mamamali ng aral kung sino po ang Diyos na nagkatawang tao, sapagkat kung mamamali po tayo ng aral, magiging tagasunod daw po tayo ng Antikristo na nakalaban ng Diyos na isang araw parurusahan po ng Diyos sa kaniyang pagbabalik. So ayaw ko po yan na maranasan ng bawat isa sa atin. I hope nararamdaman nyo ako. Ramdam nyo ba ako, mga kapatid? I hope nararamdaman nyo yung bigat na gusto kong ipasa sa inyo. Yung kaseryosohan ng ating pinag-aaralan. Na kapag po namali kayo dito sa aral na ito, ang nakasalalay dito hindi lang yung bahay mo, hindi lang yung pera mo. Ang nakasalalay dito ay yung kaluluwa mo na mapapahamak sa impyerno. Kaya pakinggan yung mabuti. Gising, mga kapatid. Makinig kayong mabuti. Pakinggan niyo po itong aral na ito, sapagkat ito po ay pwedeng ikapahamak ng inyong kaluluwa kung hindi niyo po mauunawaang mabuti. So tatlong katotohanan lang po yung gusto kong iwan sa inyo, mga minamahal, ngayong umaga, tungkol po sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Yung una, hinati ko lang po sa tatlo ito. Yung una ay ang kalikasan ng Logos. In verses 14 to 15, ang kalikasan ng Logos. Pangalawa, ang pagpapala ng Logos in verses 16 to 17. At panghuli, ang ministeryo ng Logos in verse 18. Aralin po natin isa-isa, mga kapatid. At nawa, malalimin tayo ng Panginoon. Itama niya kung nagkakamali ang ating pagkakaunawa sa Kanya, at ma-appreciate natin ang biyayang dala ng pagkakatawang tao ng Logos. Tingnan po natin yung una, ang kalikasan ng Logos. In verses 14 to 15, mga minamahal, dito po ipinahayag ng gusto ni Apostol Juan kung sino po ba ang Panginoong Jesucristo o ang Logos na pinag-aaralan po natin mula pa po ng verse 1, in chapter 1. Sa mga talata pong ito, mga kapatid, makikita natin yung dalawang kalikasan po or nature ng ating Panginoong Jesus, bagay na hindi po natin makikita sa iba. Yung una po makikita natin ay yung kanyang pagiging
tao. Nakita niyo po ba yon sa talata? Sabi po doon sa unang bahagi ng verse 14. I hope nasusundan niyo po mga kapatid. Ang sabi diyan, at nagkatawang tao ang berbo. Sa ibang salin, nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Doon po muna tayo hihinto mga kapatid. Sino po ang berbo? Sino po ang salita na binabanggit po dito? Sa salitang Griego, sino po ang logos na binabanggit po dito? Sa ating pong nakaraang pag-aaral, klinaro po natin yan sa konteksto na ang logos, na ang berbo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay ang walang hanggang Diyos na binabanggit sa verse 1. Siya po ay Diyos na kasama ng Diyos na binabanggit in verses 1 and 2. Paano po yun nangyari? Pinaliwanag natin na sa iisang Diyos ay mayroon tatlong persona at yung Ama ay hindi ang anak. At buhat pa sa walang hanggan, sila po ay magkasama ng umiiral. Ano po? Siya po ang Diyos na manilikha according sa verses 3 to 4. Siya po ang liwanag at ang buhay according sa verses 5 to 13. Sa makatuwid, siya po ang Diyos na dakila, makapangyarihan, sobereno at pinakamataas sa lahat. Yet, pagdating sa verse 14, after ng mga kadakilaan ng Diyos na ito, ng anak ng Diyos na ito, makikita natin sa verse 14 na siya po ay nagkatawang tao. Siya po ay nagpakababa at tumahan sa gitna natin. Ibig sabihin, mga kapatid, nagpakababa ang berbo, nagpakababa ang logos, ang ating Panginoong Jesus sa level natin, sa pagiging tao. At bilang tao, naranasan po niya ang lahat ng struggle at paghihirap natin bilang mga tao. Naranasan po niyang magutom. Naranasan po niyang mauhaw. Naranasan po niyang mainitan. Naranasan po niyang ginawin. Naranasan po niyang mapagod. Naranasan po niyang matulog. Naranasan po niyang umiyak. Naranasan po niyang tuksuhin, kagaya natin. Naranasan po niyang masaktan. At naranasan po niyang mamatay, gaya ng tao. Lahat po ng katangian ng isang tao ay naranasan ng ating Panginoong Jesucristo maliban po sa isa. Alam niyo po yon mga kapatid, maliban sa kasalanan. Maliban sa kasalanan, kahit minsan mga kapatid, hindi nagkasala ang ating Panginoong Jesus. 1 Peter chapter 2 verse 22 na siya pertaining to our Lord Jesus Christ ay hindi nagkasala. Hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Hindi lang siya nagkasala sa gawa, hindi rin siya nagkasala ni minsan sa kanyang salita. Lahat po ng kahinaan at struggles natin bilang tao ay naranasan ng ating Panginoon Hesus sapagkat siya ay tunay na naging tao. Minsan tayo mga kapatid, nagse-self-pity tayo. Wala nang nakakaunawa sa akin. Naranasan niyo na po ba yon? Yung mga anak ko, hindi ako maunawaan. Yung asawa ko na ini-expect kong makakaunawa sa akin, hindi ako maunawaan. Wala nang nakakaunawa sa akin. Di ba minsan ganun tayo? Well, nagkakabali ka. Yung Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Lahat ng struggle mo, lahat ng naranasan mo bilang tao, alam ng Panginoong Hesus. Nakikisimpatya siya sa atin. Dahil siya rin, kagaya natin, ay nag-struggle bilang tao. Bilang tao. Kung meron mang isang persona na nakakaunawa sa atin, iyan po ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. What an encouragement, mga kapatid. Una pa lang ng ating pangangaral, gusto ko na lumakas ang loob nating lahat. Minsan, akala natin, tayo lang yung umiintindi ng ating problema sa buhay. Amen po ba? Akala niyo po ba ganon? Pero mga kapatid, sa tinuturo ng banal na kasulatan, yung Diyos na nagkatawang tao, na iintindihan ang bawat nating pangangailangan. Kasi dinaanan po niya yon. Sino po ba ang mas nakakaintindi sa taong nawalan ng kuryente? Hindi pa yung taong nakaranas ng walang kuryente. For 2 years, mami, dumaan kami sa struggle na walang lahat, bagsak. Ultimo kuryente, wala. Kaya naging mababa at maunawain ang aming loob sa mga walang kuryente. Kasi alam namin yung hirap ng walang kuryente. Nakaplansya ka di uling, iraw mo, gasera, minsan di battery. Papasok ka sa school, kailangan bumili ng uling kasi kailangan mo magplansya. Lalo po ang ating Panginoong Hesus
Alam po niya yung struggle nating lahat kasi nagkatawang tao siya. Alam po niya. At sabi pa sa verse 14, siya'y tumahan sa gitna natin. No? Sino po yung natin dito? Yung mga alagad na nakasama niya noong unang siglo. Kasama po doon si Apostol Juan. Yung salita pong tumahan ay galing po sa salitang Griego, mga kapatid, na nagtayo ng tent. Ano po yung illustration dito, mga kapatid? Yung Panginoong Hesus na may-ari ng lahat ng bagay, mistulang nakatira na lang sa tent nung siya ay nagkatawang tao. Nagpakababa ng husto, nag-anyong alipin at nagtayo ng tent at nanirahang kasama po natin. Yung tent po dito, mga kapatid, ay may hahalin tulad po natin, pinag-aaralan po namin ng mga bata, yung sa tabernakulo. Alam niyo po ba yung tabernakulo? Nung time na wala pa pong temple, ang presensya ng Diyos na nagliliwanag ay nananahan sa tabernakulo. Yung tabernakulo sa mas mababaw na salita ay tent. So, pagdating po sa bagong tipan, by the way, kung gusto niyo makita yan, sa Exodus 25:8-9, Exodus chapter 33 verse 7, pwede din na natin bubuksan for the sake of time. Pero nung nagkatawang tao ang Panginoong Hesus sa bagong tipan, yung tent kung saan nananahan ang presensya ng Diyos ay nasa presensya o nasa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. During their time, ng Old Testament time, para ma-encounter nila ang Diyos, kailangan nila pumunta sa tent or temple para maranasan nila ang kanyang glory. Pero sa New Testament times, yung Diyos mismo ang nagkatawang tao at nagmistulang templo sa katauhan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, pwede na po nating makilala, makasama ng personal ang Diyos. Kaya sa Matthew chapter 1 verse 23, ano po tawag sa Panginoong Hesus? Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ba? O, huwag na natin tuloy. Baka ma-praise and worship naman tayo. Di po ba? Kasama natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Naalala nyo yung turo sa Philippians? Nang nag-aaral tayo, Philippians 2, 5-8, ano nakasulat doon? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananganan ang pagkapantay niya sa Diyos. Napakalinaw po. Ewan ko ba't yung iba hindi maunawaan, ano? Na ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay hindi po talaga tao lang, kundi siya ay Diyos originally. Pero ang sabi, bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakatulad sa mga tao at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Mga kapatid, nung nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, hindi po siya nagkatawang tao bilang hari o bilang ambassador o bilang mataas na may katungkulan. Nagkatawang tao siya bilang alipin at namatay siya, mga kapatid, na parang isang kriminal. Alam niyo po ba yung pagkamatay sa krus? Ito po yung nararanasan ng mga pinakapusakal na kriminal nung panahon ng ng Roman Empire, na hindi natin ma-imagine mararanasan ng ating Panginoong Hesus. Pero naranasan yun ng ating Panginoong Hesus dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin. Ngunit yung pagiging tao po ng ating Panginoong Hesus ay bahagi lamang po ng katotohanan kung sino po siya. Sapagkat kahit po siya ay nagkatawang tao, pakinggan niyo po ito, mga kapatid, napakahalaga. Kahit po siya ay nagkatawang tao, hindi po nawala ang kanyang pagka-Diyos. Amen? Klaro po ba? Nung nagkatawang tao siya, hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. Hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos, bagkus ito po ay natakpan lamang ng kanyang pagiging tao. Paano po natin yan nasabi? Tingnan niyo yung turo ni Apostol Juan sa verse 14 pa rin. Basahin ko lahat, mga kapatid. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Bagamat natakpan po ng pagiging tao ni Kristo ang kalwalhatian niya bilang Diyos, nung siya po ay nagkatawang tao, hindi pa rin po lubusan itong natago.
may mga pagkakataon pa din po na nahayag ang kanyang pagka-Diyos sa kabila po ng kanyang pagiging tao. Ang sabi po ulit ni Apostol Juan sa verse 14, at nakita namin, sabi niya, nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng bugtong ng Ama. Alam niyo po mga kapatid, yung kalwalhatian po dito ay pumapatungkol po sa katangian ng isang tunay na Diyos na minsan ay nahayag po sa pamamagitan po ng liwanag. Di ba? Kung babasahin niyo yung Old Testament, pagka po naroon ang presensya ng Diyos, nandoon po yung kanyang kalwalhatian, ito po'y nahahayag sa pamamagitan ng liwanag. Ang tawag po doon ay Shekinah glory. At minsan naman po ay sa pamamagitan po ng katangian. Naalala niyo po yung mga katangian ng Diyos, yung glory niya, hinahayag niya sa pamamagitan ng paghahayag niya ng kanyang mga katangian. Naalala niyo po si Moises? Yung hiling ni Moises in Exodus chapter 33 verse 34, sabi niya, ipakita mo wika sa akin ang iyong kalwalhatian. Naalala niyo po yun? Anong ginawa ng Panginoon? No? Pinakilala niya ang kanyang sarili, ako si Yahweh, tapos sinabi niya lahat ng kanyang mga katangian o ilan sa kanyang mga katangian. At alam niyo mga kapatid, parihas po itong nakita ni Juan at ng mga alagad sa Panginoong Hesus. Paano po nakita ng mga alagad yung liwanag ng Panginoong Hesus? Naalala niyo po yung Mount, yung nasa bundok po sila, at nagbagong anyo ang ating Panginoong Jesucristo, yung transfiguration na tinatawag in Matthew 17 verses 1 to 2, at pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan, o kasama po siya, na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad sa araw, at pumuting tulad ng ilaw ang kanyang damit. Shekinah glory. Nakita yung kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng liwanag, and this time nakita ito nananahan sa ating Panginoong Hesukristo, simply because ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat nagkatawan tao, ay nananatiling Diyos. Nananatiling Diyos. Ngunit maliban po doon sa kalwalhatian na nakikita sa liwanag, nakita din po ni Apostol Juan yung mga katangian na Diyos lang po ang nagtataglay ng perpekto. At sinamarize po niya yun sa dalawang katangian. Yung puspos siya ng biyaya at katotohanan. Mga katangiang Diyos lang ang nagtataglay ng perpekto. Yung kanya pong kapuspusan ng biyaya ay nahayag po kung paano po niya itrato ang mga makasalanan. Di po ba? Siya ay friend of sinners. Nakikasama niyang kumakain ang mga makasalanan. Di ba? Minsan naabati ko siya doon. Pero hindi niya sinabi, yak, ayoko sa mga makasalanan. Marurumi kayo. Hindi niya sinabing ganun. Ang sabi ng Panginoon, naparito ang anak ng tao, hindi para sa magagaling, kundi para sa mga may sakit. Para sa mga makasalanan. Kung alam mo na ikaw sa mga oras na ito ay makasalanan, para sa iyo ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi siya napunta rito para sa mga matutuwid. Hindi na napunta rito para sa mga perpekto, sapagkat walang ganon, Mars. Walang ganon. No? Walang perpekto, walang matuwid. Lahat tayo ay makasalanan, at kung nauunawaan mong makasalanan ka, para sa iyo si Kristo. Para sa iyo si Kristo. Siya po ay puspos ng biyaya. Siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. Naalala niyo po? And ultimately, nahayag po yung kanya pong kapuspusan ng kanyang biyaya nung isinakripisyo po niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Siya ay pinahirapan alang-alang sa atin. Siya po ay pinarusahan. Siya po ay namatay alang-alang sa atin. Ngunit pagtapos ng 3 araw ay nabuhay muli. Puspos ng biyaya. Bakit mo biyaya yung kamatayan ni Jesus, mga kapatid? Kasi di naman tayo karapat dapat doon. Sino tayo? Sino tayo, mga kapatid? Sino tayo? Para ang anak ng Diyos na makapangyarihan na walang kailangang anuman para sa atin. Yung anak ng Diyos na wala namang mahihita kahit sa atin. Kompleto na siya eh. Kung meron mang may karapatang kumanta ng nasa iyo na ang lahat. Kung meron, hindi si Catherine Bernardo yun. Hindi para sa kanya, nasa iyo na ang lahat. Diba? Mali.
Yan na naman tayo eh. Pagka nakakarinig kayo ng mga ganun, nabubuhay kayo. Di ba? Kung meron man pong kompleto, sa Diyos po yun, sa Panginoong Jesus. Pero kahit kompleto siya, hinubad niya. Bakit? Kasi gusto kanyang abutin. Eh sino ba tayo? Perpekto ba tayo at masunuri na karapat-dapat kamatayan ng ating Panginoong Jesus? Hindi po ba minsan lang natin siya maalala? Hindi po ba minsan o madalas nalalabag natin yung kanyang kagustuhan at nasusunod yung ating sariling kagustuhan? Hindi po ba madalas hindi siya una sa atin kundi siya yung huli? Gagawin ko muna lahat at mamaya ka na, Lord. Hindi po ba? Magiging successful muna ako sa buhay at pagka successful na ako sa buhay, sige, babalikan kita. Hindi ba ganun tayo? Pero sa kabila nung yun, mga kapatid, naging mabiyaya ang Diyos sa atin. Ano? Hindi niya inisip yung ating pagiging lapastangan at walang pakialam sa Kanya at mga makasalanan. Dahil siya'y napakabutit, napakabiyaya at puspos ng biyaya, nagkatawang tao siya para bayaran ang ating mga kasalanan upang tayong mga kaaway ng Diyos ay may panumbalik sa Kanya kung tayo po ay sasampalataya. Siya po ay puspos ng biyaya. At siya din po ay puspos ng katotohanan. Ibig sabihin, mga kapatid, nung siya po ay nagkatawang tao, kahit sandali, hindi siya nagsinungaling. Wala po siyang sinabing hindi totoo, sapagkat lahat ng kanyang sinasabi ay galing sa Ama. Lahat po na sinasabi niya ay totoo sapagkat siya ay banal. Kaya naman nung dinescribe ni Apostle John yung kalwalhatian ng Diyos na taglay ng ating Panginoong Hesus sa kabila ng kanyang pagkakatawang tao, siya po ay, ito daw po ay kalwalhatian gaya ng bugtong ng Ama. Yung salita pong bugtong, mga kapatid, ay galing sa salitang Griego na ang katumbas ay monogenes, na may ibig sabihin na one of a kind. Wala pong katulad. Ibig sabihin, mga kapatid, yung nakita ni Apostol Juan na kalwalhatiang meron ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ay walang katulad na kalwalhatian. Kalwalhatiang taglay lamang ng ating Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos. Kaya naman po si Juan Bautista in verse 15 nagpatotoo ng ganito. Ang sabi niya, pinatotohanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, ito yaong aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Bakit po? Paano pong ang ating Panginoong Hesus ay una kay Juan Bautista, gayong unang ipinanganak si Juan Bautista? Wala pong ibang paliwanag dyan, kundi ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao ay eternal na Diyos. Wala siyang simula, wala siyang wakas, at yamang siya ay eternal na Diyos. Siya eka ay una sa akin, siya eka ay mas dakila sa akin, siya eka ang pinakadakila sa lahat. Mga kapatid, ano yung unang katotohanan na gusto ko pong makita ninyo sa pangangaral na ito? At marahil dito ko tatapusin, sapagkat medyo nahaba tayo doon sa unang punto. Yung katotohanan po na si Jesus na pinapaniwalaan po natin ay Diyos, totoo po yon, pero siya din po ay tao. Siya din po ay tao. Hindi po natin itinatanggi bilang mga Kristiyano na ang ating Panginoong Jesus ay tao din. No? Minsan yung mga iglesia ni Kristo, gigil na gigil sila. Oh, tingnan nyo sabi dito, ang taong si Kristo, tao lang. Hindi naman natin tinatanggin tao dahil nagkatawang tao nga ang Panginoong Hesus. Pero hindi tayo pumapayag, ang Panginoong Hesus ay Diyos din. Bagamat siya ay tao, siya po ay Diyos din. Taglay niya ang lahat ng katangian ng Diyos na naaral po natin noong nakaraan, at taglay din po niya ang lahat ng katangian ng isang tao. Yung kanyang pagiging Diyos at pagiging tao, mga kapatid, kakalaruhin ko lang, hindi po yan naghalo, pero sila ay iisa.
Ano po, hindi po naging super, hindi po nanghina ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao. Hindi po naging superhuman ang pagiging tao ng Panginoong Jesus nung siya po, dahil siya ay mayroong katangian o kalikasan bilang Diyos. Hindi po yun naghalo, hindi po siya nagkaroon ng dalawang personalidad, na siya ay may personalidad na pagiging tao at meron siyang personalidad na pagiging Diyos. Siya po ay meron pong iisang persona, pero meron siyang dalawang kalikasan. Ang Panginoong Jesus ay Diyos at tao. Hindi 50% na Diyos, hindi 50% na tao. Truly God and truly man. Pastor, paano po yun nangyari? Hindi ko alam. Mystery. Pero yon ang katotohanan na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Mga minamahal, ito po yung Kristo na dapat po nating paniwalaan. Kung hindi po ganito ang iyong paniniwala o unawa kung sino si Kristo, hindi po yan yung totoong Kristo na tinuturo ng Biblia. At kung hindi yan yung totoong Kristo na tinuturo ng Biblia, hindi ka kayang iligtas ng Kristo na yan. Simply because hindi siya umiiral. Ang Kristo na umiiral, na may kakayanang magligtas, ay Diyos na nagkatawang tao. Diyos at tao. God, man. Iyon po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong ko sa iyo, dito po ako magtatapos. Ito ba ang pagkakakilala mo sa Panginoong Jesucristo? Naniniwala ka ba, kapatid, na si Kristo ay Diyos? Naniniwala ka rin ba, kapatid, na bagamat siya ay Diyos, siya po ay tao din sapagkat siya ay nagkatawang tao? At naniniwala ka ba, kapatid, na bagamat siya ay nagkatawang tao, hindi nawala ang kanyang katangian bilang Diyos, bagkus ito ay natakpan lang? Kung hindi, kapatid, ito yung panahon na tinatawag ka ng Diyos na magkaroon ka ng tamang paniniwala kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. At kung hindi ka patuloy na sumasampalataya sa Kanya, ngayon, yung paanyaya ng Diyos, ngayon yung araw ng pagliligtas, hindi aksidente na naririto ka ngayon, hindi aksidente na anday-day mong ginagawa, pero bakit ka biglang gumayak at pumunta ka rito? Hindi po yan aksidente. Ang Diyos na nagkatawang tao ay nagmamalasakit sa iyo hanggang sa mga oras na ito. Minsan niya na yung pinatunayan nung siya ay nagkatawang tao, at ngayon, patuloy niya itong pinapatunayan habang naririnig mo ang tinig na ito. Na patuloy kanyang tinatawag, anak, kapatid, lumapit ka sa ilaw ng sanlibutan, lumapit ka sa anak ng Diyos na nagkatawang tao. At ikaw ay maglagak ng buo mong pagtitiwala sa Kanya. At ikaw ay maligtas. At ikaw ay hindi mapahamak. Ikaw na dating kaaway ng Diyos ay tuturing niyang sariling anak. Nawa po, mga minamahal, ito po yung araw na iyon sa ating mga buhay.